Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas sa gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya lahat ng mga nasinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito na kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, Gawin mo naman sa iyong sariling bayan ng mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balos sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balos sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinamadami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat na nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit tumaan siya sa kaligitan nila at umalis. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay natitipon muli upang papurihan at pasalamatan ang Poong Jesus Nazareno sa mga biyayang patuloy niyang ipinagkakalob sa atin, maging ang ating kagalingan. Palapakan po muna natin ang Poong Jesus Nazareno. Ang ating pong ebanghelyo ay mula kay San Lucas at narinig natin na sinabi ng ating Panginoon ang mga katagang ito. Walang propetang kinikilala sa sariling bayan. Minsan magtataka tayo, bakit sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo? Anong nagtulak sa Kanya upang sabihin ang mga pahayag na ito? Pagkatapos niyang basahin ang salita ng Diyos, sinabi niya ito sa mga tao, sapagkat kilala niya yung mga tao. Alam niyo po, kung titingnan natin, wala namang masama sa pagiging propeta. Wala din namang masama kung kilala ka ng mga tao kahit ang iyong angkan. Kung magkagayon man, walang problema sa mga propeta, maging sa ating Panginoong Jesucristo. Ang problema ay ito. Sadya lamang may mga taong mapanghusga sa kanyang kapwa-tao. Palaging may nasasabi ang kapwa sa kanyang kapwa-tao. At iyon ang nagiging problema. At iyon ang nakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya ang mga katagang ito. Mga minamahal ko mga kaibigan, bakit din nasabi ng ating Panginoon ito? Sapagkat may background siya. Maging siya
ay nakaranas ng kritisismo, ng pang-uusig ng kapwa niya tao, ng kanyang mga kababayan. Narinig natin sa Ebanghelyo, sabi, di ba ga, ito'y anak lamang ni Jose. Si Jose isang karpentero. No? Parang gusto nang sabihin, di ba't anak lamang ito ng isang karpentero? Paano magpapahayag sa atin? At isa pa, ang pinakamalalim na kritisismo na natanggap ng ating Panginoong Jesucristo ay yung bang sabihin na siya lapastangan sa Diyos. Sapagkat lagi niyang sinasabi na siya ay anak ng Diyos. Isa pa, siya daw ay mapagpanggap sapagkat siya ay inaari niyang siya ay anak ni David. Alam niyo, mga eskrib at mga pariseyo ay naniniwalang manggagaling sa angkan ni David ang isang Mesiyas na tagapagligtas. Kaya mapagpanggap daw ang ating Panginoong Jesucristo. Nakaranas ng kritisismo ang ating Panginoong Jesucristo sa iba't ibang tao, maging ng kanyang mga kababayan. Pero mga minamahal kong mga kaibigan, sa mga pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya gumanti. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Bagkus, sinuklian niya ito ng pagtanggap, ng pagmamahal at paglilingkod sa bayan. At doon, niluwalhati siya sa kalangitan. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang karanasang ito ng ating Panginoong Jesucristo ay masasabi nating karanasan din natin sa buhay natin. Magsabi ho kayo, marami din sa atin na pumupuna. Kahit ikaw ay mabuting tao, kahit wala kang ginagawa, may masasabi at masasabi ang iyong kapwa. Kasi ang mga Pilipino, mayroon tayong crab mentality. Na kapag tayo umaangat, may mga taong pilit tayong ibabagsak. Kasi may mga taong hindi ko maunawa kung bakit may mga taong ganito. Na ayaw nilang makikita ang kanilang kakilala o kaya mga kaibigan na umuunlad sapagkat meron tayong sakit, pagkainggit. Pero mga minamahal ko mga kaibigan, kapag ka nakakaranas tayo ng mga ganito, maganda yung response natin. Ano yung tugon natin sa mga taong itinuturing tayong ganito? Na gusto tayong bumagsak, sinisiraan tayo, ginagawan tayo ng istorya. Ano yung magandang tugon? Mga minamahal ko mga kaibigan, dalawang tugon ang mahalaga. Una, maging mabuti pa ring tao kahit may nasasabing masama sa iyo ang iyong kapwa. Sapagkat ang mahalaga ay hindi ang kanilang sinasabi. Ang mahalagay ginagawa mo ang dapat mong gawin at patuloy kang gumagawa ng tama at ang mahalaga din ay kilala mo ang iyong sarili. Kapag ka ganito ang ginawa mo, mas pagpapalain ka ng Poong Jesus Nazareno. Pangalawa, take criticism in a positive way. Accept criticism kung ito ay totoo. Sapagkat ito ay pagpapakita ng kababaang loob. At sa pamamagitan nito, may improve natin ang ating sarili upang itama din ang mga pagkukulang na sinasabi ng ating kapwa. Pero kung hindi naman ito totoo, huwag mong pakinggan, hayaan mo lang, sapagkat una at higit sa lahat, kakampi mo ang ating Poong Jesus Nazareno. Mga minamahal ko mga kaibigan, marami pa tayong pagdadaanan sa buhay. Pero tandaan mo, kapag tama ang iyong ginagawa, hindi ka pababayaan ng ating Poong Jesus Nazareno.